Good morning. Saan nga ba tayo babiyahe ngayon? Sorsogon. Punta tayo sa Bulusan. Babiyahe nga pala kami ng Sorsogon ngayon. Ilang araw kaming natenga. Nasa bahay lang talaga. So kahit maulan, gora na agad. Ay, lagi na lang ganito dito sa Bicol. Lagi ulan-ulan. Yun pala yung washer. Pero dito na. Nakatungo. Sana okay lang yung ano ng camera. Parang nakatungo eh. Pero Uy, ginagawa siya, girl. Alin? Yung mga baha. Baha tinatanggal? I see. Dumadaloy. Okay. So, ito ang mga kaganapan ngayon pagkatapos ng mahabang ulan. Kasi dire-diretso as in, no? Yes. Yung ulan kahapon, walang humpay. Yes. Kaya ganyan. So, Every ulan na yan dito. every pagkatapos ng ulan, laging merong bulldozer after ng ano. Wala doon sa diretso? Okay. Okay. Ano yung mga buhangin na yun? Ayan. Ay, na ano ng bahayan? As in, ano yan, lahar? Dulas ng dadaanan natin May daan pala dito. So, dapat doon kami sa diretso. Pero dahil nililinis nga, oh my gosh, malambot. Nakakatakot ang kalsada. Parang ilang araw din akong hindi nakapagmotor. Parang ano yung tuhod ko, nanlalambot. Nanlalambot talaga. Hindi parang nanlalambot. Nanlalambot talaga. Hindi ko alam kung tama ba na binawasan ko yung bawas yung hangin ng gulong. Kasi matagtag. Tsaka alam ko ano sa dulas ang masobrang hangin. Hindi ko lang sure. Feeling ko lang yun. So itong lugar na to, ang labas nito, Pare naman, masarap pa rin. masarap pa din. Pag i-isip na diretso na tayo, ito na yung looban na part. Okay, looban. Hindi ko alam kung naririnig ka nila sa ano eh. Oo. Pero okay na yan, para may nasasabi din ako. Ulitin ko na lang yung sinasabi mo. Putik na naman ang aking mutmot. Alam ko na dahilan kung bakit ulan ng ulan. Kasi kahapon, kasi naglinis ako ng motor. I know. Di ba? Pagka naglalagay ka nga raw kasi ng PS1, yan na, diretso-diretso na yung mag-uulan-ulan na yan. Yeah, pag naglinis. Yes. Hindi siya naka-hazard. Doggy! Ganyan ang mukha ako nakabuka ka sa pwesto ko. Ayan. Yarn. Vlogger yarns. Yes. Ang epic ng nang nangyari sa biyahe ko papunta ng Bicol kasi wala akong video. Kasi maulan nga. Tapos ayun din kasi ang medyo hindi maganda kapag marami kang kasama. Like hindi mo alam kung dapat kang huminto para maglagay ng camera or tumutungo yung camera ko, girl. Ay, ito nga pala, hindi tayo makapagpalipad ng drone. Katulad doon sa video ko nung last time. Ayan, ito yung bahay na natabunan. Kasi naambon ayoko magpalipad ng drone. May mga bahay. So dati maraming bahay daw dito. Yan. Tapos mula nung bagyong Reming,
Ito na lang. Tapos nakikita nyo, kalahati na lang siya. Ano yun? Yung mga nakatira dyan, natrap ba or nakaalis naman? Walang balita. Hindi ko alam. Pero hanggang ngayon, marami pa rin daw na hindi na natagpuan, no? Yes, super. Ito ba yung pinakakalsada na dati? Hindi, ito na. Ito. Dito mga bahay na yan. Pero mababa talaga siya. Hindi, ka-level lang ng dito na. Ka-level na ito. Hindi. Bakit mababa yun? Hindi siya. Kasi parang sa likod na siya na part. Oo. Pero yung bahay na ngayon, mababa sa part na yun doon. Hindi siya nakikita sa kalsada before. As in, ito may bahay talaga to dati. Natatakpan sila ng bahay. Nakita lang yan nung after na. Ito pala, may bahay raw dito sa part talaga na to. Tapos tong bahay na to. So, ano yung bahay? Light materials lang yun nandito sa harap, no? Hindi, mga concrete din. Concrete din? Oo, kasi like bigla yung agos ng baka. Tangay sila lahat. Kahit concrete yung bahay, no? Oo. Ay, may batong malaki, oh. Yes. Kasama pala yung mga bato-bato na malaki galing sa ano. Kasama yan. Kaya siguro talagang na-wash out sila, no? So, yun nga, nung 2013, year 2013 na bagyong Riming. Naubos talaga lahat. Pati dito sa part na to, may nakatira yan. Maraming bahay dito. Parang dito, may bahay dito. Etong wall na yon, bago lang yan. Nilagay lang yan after na ng bagyo. So, etong mga bato-bato na yan, dun galing yan. Sa ano. Para saan yung wall na yon? Para doon na yung baka daw. Doon na yung ano ng daloy ng baha. Okay, ito po. May bahay na ano, oh. Dito, sunod na ng mga bahay. As in, wala nang nakatira ngayon, oh. Ito, school na to. Itong part na to, school na yan, buo. As in, walang natirang ano, no? School yan. Kahit pader. Oo. Tapos, ginawa siyang evacuation center kapag Ayun, oh, may bahay pa pala doon. school yan. School. Oo nga. School yan. Tapos mula noon, abandonado na yan. Hindi na nila inano, Wala na. ni-recovery, inano. As in, wala na. School, dating school pala siya. Oh my God. Maipon Elementary School. So, yun lang nakakatakot pagka nakatira ka talaga sa ano ng bulkan, no? Tapos kasi, biglaan yun. Hindi siya daanan ng baha. History na dinadaanan ng baka. As in, biglaan lang talaga. Kaya biglaan lang. Wala ng baka. Hindi. Bali, wala palang history na nadadaanan to ng baha dati. Kaya hindi nakapag-prepare yung mga tao dito. So, yun. As in, biglaan. Hindi kita konting tubig, kundi talagang biglaan. As in, talagang tubig na gano'n sang gano'n. Kaya hindi na Ito, ang baba na ito, no? Kaya yung sikong hindi man nakapag-ano yung mga tao. Tapos gabi pa. Ito, riles ng tren. Saan papunta yung riles ng tren? Panaga. Paulit-ulit kong pagdaan dyan, di ko pa naabutan yung Oo. Tapos itong ano na to, ito nakaraan dumadaan ako, wala akong nakikitang agos ng tubig eh. Ngayon meron na. River na talaga. Oo. Tapos dati din ang daanan talaga. Tapos dahil sa naputol din niya, pinagawa ng bridge. Yung baba na yun. Yun ang dating kalsada, sa baba pa pala. Tapos ginawan na lang na itong bridge. Left. So, sabihan mo ako pagka magmamap na. May dito sim naman dito. Dadaragan mo muna ba? Hindi pa pala naka-record yun. Salita ulit. Naka-record naman sa GoPro. Yun na! Nagpapakita na siya! Ayun! Sumisilip na siya, oh! Kita nyo ba yan, guys? My gosh!
sa may bypass road ng Kamalig. Mas clear nyo siya makikita doon. Ayun oh! Woo! Nakakatuwa. Oo, diba? Bait ka sa akin eh. Kada lalabas ako eh. Hindi kasi dire-diretso rin yung naging ulan kahapon eh, no? Siguro, sana naman. Pero dun sa windy kasi maulan pa rin daw eh. Yun pa rin ang sinasabi ng radar. Radar? Tama ba? Pero hindi, siguro hindi tayo bayad. Di ako kasi premium dome, kaya hindi ko alam kung accurate talaga siya. Charot. Dito na tayo sa bayan ng Kamalig. Yes, alam ko na siya. So pagdating dito sa may bandang kaliwa, meron siyang gasoline station. Doon tayo kakaliwa. Tinatanong kasi ng kasama ko kung alam ko na. Hindi na alam, magaling to sa memorizing. Charos. Eto, may ganyan ba yung mga jowa nyo? Ayan o, laki. Mega sardines. Ako, mukhang pagdating natin sa bypass road, magtatago siya. Gusto ko magpalipad ng drone, pero nakuhanan ko naman na din siya. Tsaka ayoko kasi gamitin ngayon, kahit ambon. Ang hirap na. Nangihiram lang tayo. Ayan, pag nakita nyo na tong shell na to, ayan, yung may Bigs yarn. Turn left na tayo dito. Parang ako yata ang uy. Let's go! Nagtago na siya! Tago na siya. Ayan o, picture na sila oh. Nagtago na. Ayan. Ito na yung tinatawag na bypass road sa Kamalig Albay. Dito tayo dadaan para makita nyo mismo. Naka-ATV si Kuya. So, wow. Tingnan natin kung ilang oras natin tatakbuhin na papunta ng Sorsogon. I know. Hindi ko na-search kung ilang kilometers. So, mamaya, pagka hindi na natin alam ang daan, tsaka na ako mag-Google Map. Kasi taga dito pa ako sa part na to eh. Alam ko pa to. Nakailang ikot-ikot na tayo dito. So, mamaya ulit. Balikan ko kayo pagka nasa ibang part na ako ng Albay. Pagkalabas nyo ng bypass road sa Kamalig Albay, kung balak nyo magpunta ng Sumlang Lake, yan, pagkaliko nyo sa kanto ng bypass, kakaliwa lang kayo, then yan, malapit na dito yung pa Sumlang Lake. Salugan. Yan, Kamalig Albay pa rin to. Ginagawa pa kasi yung daan dito, kaya ano, Ginagawa pa yung sinirang maayos na daan. ginagawa pa daw yung sinirang maayos na daan. Ito malapit na yata. Ito na sa unahan. Yan, ito na ang Sumlang Lake. Pero di tayo papasok dyan. Siyempre nakarating na tayo. Nasa tapat lang siya ng Albay Provincial Agricultural Office. Yan, Sumlang Lake Cooperative Building. Yan, papasok dito. Ayan ang ngayon oh, clear na clear. Nakikita nyo ba yan? Nakaka-distract siya. Diyos. Ayun ako dito. Sira-sira daan. Daraga na tayo yan, Daraga. After pala na madaanan ng Sumlang Lake, ayun na, padaraga na to. Para sa Trong Daraga. Pag sa Trong Daraga dito. Sorsogon, Tabaco, Naga. Dito tayo sa Daraga. Sorsogon, may daan din pa Sorsogon. Daraga Doctors Hospital. Pasentro na to. Tama ba? Ayan o, Daraga Airport. Oh. Daraga Airport. Diyan ako galing nung nakaraan.
Fountain Blue. Sea Oil. Chill ride lang. Sarap ang panahon. Ganito lang. Kaya nga hindi ako napagod nung biyahe ko papunta dito. Kasi ganito lang yung panahon eh. Kung uulan man, ambon lang. Kaya okay na rin sa akin. Wag lang yung talagang aaraw na ko dun. Yun lang nakakadagdag ng pagod. Oh, ganitong weather lang. Walang ambon. Kulimlim. Malamig. Diba? Saint Martha Lines. Saan nga papunta yun? Dito tayo. Ayan. Alam mo na po. Hindi ko alam to. Dire-diretso lang naman to, diba? Ang maganda, ang kagandahan ng papunta sa Sorsogon, yung kalsada. Maganda ang kalsada, lalo na dun sa bandang ano, pagka palapit ka na sa pinaka Sorsogon area. Napaka-BI ng kasama ko eh, no? Kala mo marunong mag-drive. Pinapa-overtakean sa akin yung ano. Ay, mali pala. Dito maliit pa yung kalsada dun sa bandang papalapit na ng bandang Sorsogon. Nagka 4 lanes eh, no? Ito 4 lanes na rin. Hindi. 4 lanes na lang ito, pero may Oo. Pagka ano natin ng Sorsogon, susubukan natin makarating sa Mount Bulusan. So malaman kung pagka Mount Bulusan ba, lalagpas ba tayo ng Barcelona? Sa Irusin. Saan ba yung ano, Irusin? Lalagpas doon sa pinuntahan natin sports complex. Kasiguran. May kasiguran ba? Masyadong matalbog ang kalsadahan dito. Mamap sa sports ano na. Woo! Ito na siya. Ulit kasama yung motor ko. Outfit check. Outfit check ang mga kabataan. Tingnan ang view. Sayang, ganda sana ng view kung hindi natatakpan yung bundok na yan. Kasi hindi ko alam anong bundok yun eh. Probinsya.
pagkain dito sa Sorsogon. Same lang. Ako po si Ryan. Ha? Ako po si Ryan. Wala eh. Ito, ano yun na lang. Ryan, bili na kayong po ang pao. Meron na. Bye-bye. Ang kulit eh. Pinamaskuhan mo sa hello? Hello? Nawala ka bu? Yan lang, kanan kayo. Tapos Ah. Thank you po. Kanan daw eh. Nawala ka. Hindi yung ano. Oh. Eh, kung magsi-signal light lang din 'yan. Doon siya pumunta? Okay lang yan, may U-turn yan dyan. Posibleng wala. Oh, 360 lang. Ito na nga, 360 lang. So, ito na yung sa coastal road ng Sorsogon. It's written all over your face. It's deceiving. You're somewhere in another place. Your mind's made up its mind, and I'm nowhere to be found. So if you're gonna break me, if you're gonna break me down, 'cause love, yeah, if you're thinking about leaving me on my own, yeah, if your mind's made up, Gusto nyo naman pala. just give me the head start. Bulusan na to eh. Tingnan natin kung madaanan yung I Love Barcelona. Wala naman ang bun, no? Alam mo na. Let's take courtesy. Ito na, SM. SM Sorsogon. Kailan lang to, no? Tong SM na to. Yeah, wait, bago na. Like, parang hindi kasi. Okay. So, here at SM. We got it all for you. So, turn right. Meron na akong ano oh. Turn right and then magdadaan natin ang Bulldog Sports Complex. Ah, madadaanan. Yeah, ito ay ayun oo, tama. Okay. So, madadaan ulit namin yung sports complex. Sorsogon. Paikutin pa tayo ni Google Map, pwede pala dun. Papagas. Doon na, susunod. Kaliwa eh. Mount Bulusan. Ito. Kaso, hindi kasi kilala eh. Ah, mura lang mo po, 57. Bus station. Bulusan latest way. Tourism Center. Wala na yata. Pero alam ko, hindi tayo makakapasok dito. May mga kailangan nakagento ka oh. May sasakyan ka.
Pero drone, tanong mo kung pwede magpalipad na lang ng drone. Sakaali. Bukas pa, sir? Tanong mo. Dalawa po. Paano yun? Akitin natin. Saan ba yun? Magkano po? Sa dalawa na po yun. 290. So pwede namin dalhin yung motor po namin. Tapos po, pwede po kami magpalipad ng photo. Pwede na po. 290. 100 pesos for 30 minutes per box. 100 kayaking. We are? Yun. Pwede na kayaking? Ay, hindi. Hiwalay pa yun. Ay, wala akong ano, sticker. Nagamit ko din ako. Hindi na. Ano ba meron dito? Pero usually, sir, hindi ginagamit yung motor doon. Shuttle. Shuttle Ang talaga. problema naman kasi ng lobat na yung mga shuttle. Okay. Kaya magmotor na tayo. Sige po. 290, 210. Si Kuya Alvin po yung tour guide. Apo. Ako yung magiging tour guide. Thank you. Let's go. Ayusin ko lang. Ma-fog na yung ano natin. Dating. Tingnan ko nga. Yun, buti nakaabot tayo. Kasi hanggang 4:30 lang pala sila. Tapos, nalobat na yung mga shuttle nila. Usually, ang ginagamit talaga nila is naka-shuttle. Tapos, ito yung tour guide natin, si Kuya. Nasa unahan. Yarn. Tapos, kahit sumaglit lang tayo, yan, 290, dalawa na tayo dun, no? Naging 290 yung aming binayaran para makapasok nga dito. Tapos, ito, may tour guide kami. Then, ang mga pwede mong gawin kasi dito, pwede kang magkayak. Ano pa ba? Hindi ko na maal. Uy, ito na yung mga fog. Mafog na, mafog. Malamig ang simoy ng hangin. Buti pala sinuot ko yung jacket. Oh, piya. Oh, bundok na bundok. Baka ma-wrong turn tayo dito. Oo, madulas din. Mag-green-green. Yes. Buti nga raw hindi maulan kasi kanina maulan, no? Wala naman. Siyempre, hindi mo ma-enjoy ang ano. Makaabot tayo ng kahit konting pangpalipad lang. Nalubat yung battery, samantalang chinarge ko siya bago isuli. Ah, 2 minutes. Na-register din pala dito. Oh, ay. Woo! Masyadong magubat na siya. Siguro kung wala tayong tour guide tapos tayo lang aakyat dito, kakabahan ka na. Ako kasi nervyosa akong tao. Kape pa more. Kung nervyosa kayo, wag kayong papasok dito sa lugar na to. Oh, grabe oh. Punong-puno talaga oh. Tapos yung mga movie na wrong turn. Tapos yung ilalim mo, shit. Ingat-ingat lang dito. Bangin na talaga siya oh. Walang harang. Kaya doble ingat sa ganito. Tapos madilim. Kilometer 635. Ito walang
yung mga unggoy-unggoy na lumalambitin dito, no? Sa Manila. 1 minute. Then ayan na, malapit na. Ha, may mga tao pa. Ha? Pati nakasarado ang ano mo. Ayan na. Welcome, Bulusan Lake. Yes. We're here. Ito na lang. Budali mo yung mga gamit-gamit. Parang naman sa iba ha. Mabili kami sa helmet din ha. Yun na lang naman. Iba to, natin din sa helmet ha. Bulusan Lake. Lake lang siya. Lake lang. Hindi natin makita si Mount Bulusan. Active po ba yun? Pang-apat siyang active na vulkan sa Pilipinas. Sa ngayon nasa zero level siya. Sa tuloy halos 1 year kami nag-close dahil nag-alert level 1 siya. Sa ngayon zero level siya ngayon. Tourist pa lang. Ang Lawang Bulusan ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Bulkang Bulusan, isang aktibong bulkan sa lalawigan ng Sorsogon, rehiyon ng Bicol. Ang lawa ang nagsisilbing pusod ng Bulusan Volcano National Park na siyang may lawak na 3,672 hektarya at may elevasyon itong 360 metro at may lawak na 27 at 6 na hektarya. Ang lawa ay pinalilibutan ng kagubatan at maaaring isa sa mga bunganga ng bulkan. Matatagpuan sa ekosistema ng lawa ang ilang nanganganib na uri ng ibon, reptile at amphibian. Namamayani ang mga higanting pako, lawan at mulawin. Pinagkukunan ng lawa ng maiinom na tubig at irigasyon para sa taniman ng mga katabing pamayanan. Karatig din ito ang ilang maiinit na bukal na umuugat sa bulkan. Ilan sa mga kwentong pinaniniwalaan ng mga matatanda ukol sa pinagmulan ng maganda at kahangahangang lawa ay ang kwento ng pakikipaglaban ni Datu Bulan at ng kanyang mga kawal sa isang kakaiba at napakalaking itim na ibon na lumilipat-lipat sa kanilang pamayanan. Kilala ang Datu sa buong Kabikulan dahil sa kanyang husay sa busog at pana. Isang umaga ay lumakad patungo sa gubat ang pangkat ni Datu Bulan. Kaagad nilang nakita ang malaking ibon na nakadapo sa sanga ng malaking puno. Nang makita sila ng ibon ay agad naman itong nagpalipad-lipad sa kanilang ulunan. Sabay-sabay na tinudla ng pana ng mga kasamang kawal ng Datu ang ibon. Ngunit ang pakawalan ni Datu Bulan ng kanyang pana, tumama ito sa dibdib ng ibon at bumagsak ito sa maliit na lawa. Naging kulay pula ang tubig sa lawa. Samantala, kitang-kita naman ng Datu ang pagkawala ng kanyang mga kawal na waring hinigop ng tubig sa lawa. Unti-unting lumaki ang lawa hanggang sa kasalukuyang sukat nito ngayon. Mula nang malaman ng mga katutubo ang nangyari, tinawag nila ang lawa na lawa ng Bulusan na ang ibig sabihin ay tubig na inagusan ng dugo. Bukod sa ano kuya, ganyan sa kayak, ano pang ginagawa? Anong activity pa? Kayak. Meron yan. May nasa punta na kami. Ano po? Ano pipo? Additional payment yun. Mataran. Saan siya banda kuya? Dyan. May trail to paikot. Paikot. Ganyan, simintado na paikot siya. Nasa 2.8 kilometers yung pag nilakad paikot. Layo din, oh. Start naman dito papuntang bridge sa 500 meters yun. Balikan is 50 meters. Yun lang yung activity namin. Itong trail yun. Pag summer, marami nag-iikot dito or naglalakad. Hindi mahilig lakad. Pero yung mga tinatamad maglakad, nagbubot sila or nagkakaya. Nakakaikot din ng lake. As si Mount Bulusan malayo naman dito sa amin, nasa 8.7 kilometers. Malayo pala. Mas malapit si Mount Bulusan sa Erosin. Nakadang kayo ng Erosin?
Hindi po, dito sa kabila. Sa Sirasin yung kaldera ni Mount Bulusan. Kaya mapapansin nyo na Sirasin, karamihan na paliguan doon mga hot spring. Ay, yes. Nagaling kay Mount Bulusan. Dito naman sa amin sa Bulusan, mga hot spring kasi malayo sa amin sa Mount Bulusan. Or, nakalipas lang. Karamihan na bubuhay dito tilapia. Ay, so may isda po siya sa, tilapia. So, pwede po lang mag-fishing din. Totally free fishing dito sa mga isda, kagaya nyo. Free Dapat fishing. May dala kayong fishing rod. Yes. Kasi wala pa kami na pila pa rin po dun sa baba. Tapos, para yung mga dating business sa kabila yan, fishing platform, mga fishing. Ay, okay. May areas talaga na designated sa mga activities. Hindi naman dito pili kasi minsan maraming tao dyan. Baka dito tayo sa baba sa training. Hanggang anong oras po open to kayo? Dito ay doon sa start ng 8 PM hanggang 4:30 ang cut-off kasi doon. Dito hanggang 5. Isa kasi 4:30 nakakapasok pa. Inaalad naman po yun. Lalo pag malayo pa ang ay malayo pa yung pinanggalingan, nakikiusap sila kung pwede pumasok. Tayo talaga pinagbigyan din kasi malayo tayo. Isa, Kaya nag-ano ako na, naku, balik na nga lang tayo. Kaso layo rin namin. Sabi ko, push na rin. ito yung 3D map ni Mount Bulusan. Asan tayo dito, kuya? Ito na tayo. Ito yung forest. Nakikita to kasi may pan. No? Hindi natin nakikita. Ito lang nakikita natin. Ito nga lang yan. Ito yung protected area. Ito yung forest. No? Under management po siya ng DENR. May lawak po siya. Nasa 3,672 hectares. Walang nakatira dyan. Walang bahay dyan. No? Karamihan na dyan mga wild animal ang makaka-encounter nyo pag nag-mountaineering po kayo. Kasi ito po yung habitat po nila. Totally lahat na nakakumpis ka ng DNR, dito po nila nang-release sa loob na to. Kasi sa protected area, bawal sila dito ulit. Kaya dumarami sila dito. Dumarami. So ngayon, nandito lang tayo kay Bulusan Lake. Ito lang, maliit lang siya. Dalik tayo doon kanina sa baba, sa parking area, start dito. Nasa 1.7 kilometers papunta rito kay Bulusan Lake. Sa Bulusan Lake, may lawak siya na 16.42 hectares. Yung paikot lang po siya, yung tubig lang po yun. May lalim po siya na 78 feet or 26 meters ang gitna. Mayroon siyang sariling bukal doon sa dulo. Tapos mayroon siyang dalawang outlet or labasan ng tubig. Kaya kahit maraming isda po dyan, yung tubig niya walang amoy o walang lansa. Yung itong bundok na to, kuya, saan to dito? Ito po siya, madam. Ayan siya, okay. Dito So, lang siya. parang mababa pa pala tayo, no? Pero feeling natin mataas na. Totally mataas siya, ikumpara mo dun sa baba. Kasi may taas po siya na 335 meters above sea level ang taas niya po. Ito rin yung kakaibang likas na Ito mismo yung pinaka-ano. Crater. Mount Bulusan. Ito yung pangalawang lake. Ito yung campsite ng mga umakit kay Mount Bulusan. Okay. Dito yung nag-overnight, tapos kinabukasan madaling araw bago po umakit ng sa... Yung inakyat nila, saan sila umano nun? Dito sila dumaan. Punta rito, dito nag-overnight si Kapo, tapos madaling araw umakit ng summit ni Mount Bulusan. Si Mount Bulusan, mataas yan, nasa 1,565 meters above sea level. Ito naman, 940 meters above sea level, yung Agingilik. Sa Agingilik, yung tubig niya, kung lang siya, tubig ulan and water po dyan. Pag raining, ganito raining season, mayroon siyang tubig na mas malaki kay Bulusan Lake, pero mababaw lang siya. Kasi lahat na ulan na galing kay Mount Bulusan, dito po siya naiipon. Okay? Pagdating naman ng summer, natutuyo siya. May konti lang naiwan na tubig po dyan. Yung tubig na iwan dyan, yun po yung pinapalagaan ng mga baboy ramo po doon. Kasi maraming mga wild animal doon. Kasi doon, bihira lang kasi ang tao na nakakapunta po dyan. Nakapunta dyan, mountaineering, tapos kinungo ko sa bababa na. Wala namang tao dyan. Dito, hindi pa naman, Ito na araw-araw may ramen. hindi umapaw dito yan, kuya. Ito, mayroon siyang overflow, yung may bulaklak. Diba, walang bulaklak. Okay. Diyan siya nag-overflow. Okay, dyan lang. Yeah. Papunta dun. Dito sa Isang ano lang, no? Isang daan. Tsaka meron siyang dalawang outlet doon sa kabila, isa doon, tapos dito, sa mga formation lang siya dumagaan papunta dyan sa baba. Total, ito yung bahan, ito yung pinaka water source ng bayan ng Bulusan, or dam. Ito siya. Dam Eh, kung mapapansin nyo, bawal dito magpakain o mag-pitch na isda. Papansin nyo, activity namin dito halos lahat po yung bisagwan. Para maiwasan magdumi ng tubig. Tubig.
po huling umano to si Bulusan? Pinakalas niya na eruption noong June 2022. 2022. Ang first eruption niya, matagal na, 1885. Yun ang natotal. Isang beses pa lang siya nag-ano? Marami. Bukod sa 18. Mahigit limang, magbibinti yata. Eruption siya, 15. Eruption siya, start noong 1885. Nasa 15 o mahigit. Kasi hindi naman exactly na bibiyan. Pero karamihan nadadamit siya yung erosin, hubad na kasiguran. Saan banda po ang erosin dito? Ito yung Bulusan, no? Nandun yung erosin, yung hubad. Kasiguran, dito naman po yung si Barcelona. Si Barcelona yung pinakamaliit na porsyento, nasa 7% lang si Barcelona. Si Bulusan yung pinakamalaki, nasa 41%. Followed by erosin, hubad. Ito yung mga hot springs erosin. Dito sa part na to. Anong part na po nung lugar to? Erosin talaga? Erosin po yun, madam. Isang buo na yun, malaki talaga siya. Erosin yung, siya yung kaldera ni Mount Bulusan, kaya karamihan na paligan doon, mga mainit o hot spring. Dito naman sa amin, mga cold spring. Karamihan dito, kasi napakalayo na sa amin ni Mount Bulusan. Yes. On Saturday, pushed the last week out of the way. Tried to think of happy things to replace all my worrying. I know the drill on days like these. I try so hard to find my peace. Sometimes peace is out of reach. That's okay for me, 'cause life is hard, but the heart is soft. Days drag on, but I was always taught all those flowers in the rain, yeah, they bend when they're in pain, but when the rain comes to an end, they stand again, they stand again. When I got home from walking around, set my tired bones on down, let myself rest a bit. Not every day is meant to give. Glad to have reflections of how to live and move and love. Nature always seems to know how to ebb and flow. 'Cause life is hard, but the heart is soft. Days drag on, no matter what we're taught. Just like flowers in the rain, yeah, they bend when they're in pain, but when the rain comes to an end, they stand again, they stand again. To an end, they stand again. Glad to have reflections of how to live and move and love. Nature always seems to know